morning, Lar. Good morning sa lahat ng mga televiewers ng Unang Hirit. Alam namin na wala pa kayong pahinga at talagang dire-diretso, no? Pero anong pakiramdam ngayon na nakikita ninyo yung pagmamahal ng publiko, yung talagang kumbaga, ang taas ng pagtingin ng publiko sa kay Tito Dolphy? Kaya nga siguro, Lar, ang nangyayari parang maski wala kaming mga tulog, kumbaga yung adrenaline namin is pump na parang andito, ang daming tao nagmamahal sa daddy ko, ang daming nagbibigay na kanilang mga support. Ang dami hanggang ngayon nagdadasal pa din sila, pinagdadasal nila kami at pinagdadasal pa rin nilang daddy ko that na hanggang sa huling hantungan niya. At meron ba kayong mga bagong plano na nabuo hanggang sa Sunday? Wala masyado. Kumbaga parang ang talagang plano talaga is dito na lang talaga sa Heritage. Tsaka, like I said, yung mga time na yon, yung buong buwan namin na roller coaster ordeal sa ospital na talaga namang nag-hope nga kami na talagang bumalik siya sa atin at gumaling siya. Of course, hindi na talaga kinaya kasi Lar ni Daddy. He was fighting, he was willing. It's just that it happened. His body gave up. He was willing but his body gave up. So, simula nung time na yon hanggang ngayon, kumbaga parang yung emotional tsaka yung physical, lahat kumbaga spirits namin were all drained for the last month. So I think all of us are now working on this adrenaline that the people are giving us, the support that the people are giving us. So yun na lang ang nagpapatakbo sa amin ngayon. So, pero you also draw strength from one another. oh yes. That's another thing. Ang maganda lang kasi sa pamilya namin, madami kami. So, maraming nasasandalan. Maraming naaakbayan. Maraming nayayakap. Maraming nako-comfort. Maraming nagko-comfort sa'yo. So, kumbaga parang may spare parate. Kung may magiging emotional, mayroong magko-comfort na sa naging emotional. At pagka yung isa naman ang down or naging vulnerable, meron namang isang papasok para mag-comfort din sa tao na yun. So, it's a good thing, yeah. That's what you said was right. We draw strength from each other. And meron ka bang mga gustong pasalamatan dito sa panahong ito ng inyong buhay? Madami. Ang talagang gusto namin pasalamatan yung mga taong lahat na nagmamahal sa kanya, yung mga taong nagdasal. Lar, naniniwala talaga ako yun na yung time na yon na simula nung humingi ako ng dasal 4 weeks ago, natupad. Kumbaga parang ibinigay sa amin ng Diyos. Ibinigay sa amin ng Diyos yung time na yun na makasama namin yung daddy ko. Nagkaroon kami ng bonus time. Or nagkaroon ng extension yung buhay niya. Dahil nga, I think ang gusto niya talaga makita niya na kaming pamilya ay nagkakaisa. So, Eric, we will not keep you long anymore. We would like to thank you at ang buong pamilya ng Unang Hirit at ang GMA ay nakikiramay. Maraming salamat. At yan po mga kapuso ang ating interview kay Eric at balik po tayo sa studio. Sa ngayon, tuloy na ulit ang implementasyon ng fixed salary scheme o ang pagbibigay ng buwanang sweldo sa mga driver at konduktor. Ito'y matapos bawiin ng Korte Suprema ang inilabas nilang status quo anti-order sa nasabing pulisiya. Ayon sa kataas-taasang hukuman, hihintayin daw muna nila ang tugon ng DOLE at LTFRB sa inihaing petisyon na nagpapatigil sa pagpapatupad nito.
ang desisyon ng Korte Suprema na ituloy ang implementasyon ng fixed salary scheme. Pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Susan. Good morning, mga kapuso. Dalawang issue po rito, no? Ang dapat pag-usapan. One, yung napakabilis naman ang turnaround ng Supreme Court. They issued a status quo order, ante-order, July 10, Tuesday daw. Tuesday. At tapos binawi nila ng Wednesday. I want to really know kung ano ang, anong nangyari between Tuesday and Wednesday na nagpalit ang kanilang mind. But having said that, sa akin naman talagang dapat hindi sila nag-issue ng status quo order, status quo ante-order. In other words, go back to before. Kaagad, sinasabi nila sa mga judge, huwag kayong magbigay ng temporary restraining order and then they'll do it themselves right then and there. It does not sound good. But talagang kailangan, it is ridiculous and it is totally against public safety na yung mga drivers pala ng bus drivers are going purely on commission basis. Kaya nagbabarong Purely on commission basis. Hindi ko alam kung paano nangyari ito na nanatili for so long. Many years. Talagang exploitation ito and very dangerous to the public. At kaugnay niya, kasama din natin sa studio si Ginoong Sandy Hatchaso, Presidente ng Apatiran ng mga Anak Pawi sa Bus Industry o Kabisig. Samahan po sila ng mga driver at konduktor. Magandang umaga po, Ginoong Hatchaso. Magandang umaga po, Susan. Okay, at nasa linya naman ang telepono ng Maring Winnie, si Atty. Gleo Guerra, ang tagapagsalita ng Korte Suprema. Magandang umaga po, Atty. Guerra. Magandang umaga po sa inyo. Hi, nako, can you please explain to us, attorney, what happened between July 10 and July 11 na talagang nag-about face ang Supreme Court? Opo. Kasi po, ma'am naman, ika-clarify ko na wala naman po kung nailabas na status quo anti-order ang Korte Suprema. Yung report po namin, yung recommended action nila. So, pinaprepare pa yung order tsaka yung resolution nung nag-special en banc session po kahapon. Kaya nga po yung action ng court is to defer the issuance of the status quo anti-order and require yung DOLE nga tsaka LTFRB na mag-comment muna dun sa petition. Attorney Guerra, sino ang nag-recommend na mag-issue ng status quo ante-order and on what grounds? Ito po yung action po ng korte as a whole. Tapos tinatransmit po sa clerk of court para gumawa po ng resolution. Kaya nga, sino nga ang nag-order sa clerk of court na gumawa ng resolution na status quo ante-order? Actually dinidirect ho